What's up guys, we're here. So for this vlog, ayusin namin yung busina ng Corolla ng kapatid ko. So apparently ganito yung tunog niya. So parang isang horn lang yung gumagana. So kung i-search mo sa YouTube yung anong tunog ng Alpha 2 ng Mitsuba, medyo iba yung tunog niya compared dito sa narinig nyo ngayon. So yun, titignan namin ngayon kung ano yung problema. So actually medyo nabaklas na ng kapatid ko itong isa. So itong 3 or yung 480 Hz na busina yung hindi gumagana. So tinesting namin to, tinignan namin kung nagbabibrate ba siya. So apparently ito lang isa yung nagbabibrate, yung 400 Hz na busina. So tinignan namin yung wiring, medyo shoddy yung pagkakagawaan niya, parang minadali lang. So ay nakita mo parang yung mga ground inalambre lang, umatnat. Hindi maganda yung pagkakabit unlike dun sa ginawa naming Mitsuba na Dulce 3 dun sa Hilux. So tanggalin mo nga itong bolt. So yun, tanggalin namin yung bolt, yung bracket. Anong size ng bolt na yan? 13. So nakita nyo, yan lang yung kanyang connection. So iniisip namin baka maluwag yung ground, kasi itong ground na wire dito lang din nakakabit sa pinagkakabitan ng bolt nung bracket. Tapos hindi pa siya proper na terminal. Nakita nyo parang yung copper wire lang, inikot lang siya. Tapos dito binuhol lang, ayan o. So papalitan namin ngayon ng proper terminals. Alright, so ngayon try namin ulit. So basically pinagbaliktad lang namin silang dalawa, no? Sige, go! Alright, so yun, may ayos na yung tunog niya. Isa pa nga. So mas okay yung tunog ko compared sa kanina. So medyo nagbago. So most likely yung ground yung problema, hindi maganda yung contact. So papalitan na lang namin ng terminals para maganda yung connection niya. Kasi tulad nung yung nakita nyo kanina, ang laki nung bilog niya. So most likely baka hindi nagkakaroon ng contact dun sa bolt to the ground or dun sa chassis, yung unpainted surface dun sa loob ng threads, ano. So yan, linisin lang din namin yung bolt and then palitan ng terminals and we're pretty much good to go. Alright, so yun, gagamitan na namin ng proper na terminal. So crimp mo yung wire, mga gantong kaiksi lang, huwag mo masyadong malakihan yung pag strip, and then crimp lang. Okay na yan. Tingnan natin kung kakasya to. Parang hindi. Alright, so basta yung insulator mo o yung insulation ng wire aabot dito sa itong part na to, tapos yung strip part dito sa unang part na to. Alright, so di ba mas magandang tignan compared dun sa isa. Alright, and then dito sa kabila gagamitan natin ng sa female, ganito. So basta to, yung insulation abot dito sa part na to, tapos yung strip part dito sa part na to, tapos i-crimp mo lang siya. Okay. Alright, so ito na yung result. So medyo iniksayan namin ng onte para hindi siya masyadong lalaylay. Yung enough lang pa na hindi rin masyadong nakaka-bend yung wire, no? So ito na yung luma. Nakita nyo parang yung mismong copper lang ng wire yung ginamit pang kabit. Then ito na yung bago. So meron na tayong connector. Ito female connector para pasok dito sa busina. Tapos itong terminal connector para dun sa ground. Ayan. So basically ano lang naman siya, crimping tools, wire stripping tool, tapos 20 gauge na wire. And then nilagyan lang namin ng heat shrink dito sa dulo para medyo malinis tignan, ano, para natatakpan yung crimp nung sa terminals. Ayan, tapos nilagyan namin ng sleeve yung para sa terminal connectors, itong side na to. Yan, kakabit na lang namin, testing namin ulit, ano. So yun, steel brush nyo din yung thread para matanggal yung mga dumi and kalawang and whatnot, para meron tayong good ground, ano, grounding. Ayan. And then yan, balik lang namin with the new improved wiring. So panigurado hindi na maluwag yung ground niyan. Better connection. Alright.
Alright, so yan ay ikabit na namin. Try na namin yung busina ngayon. Go! Iba yung tunog, no? Sige, isa pa. Okay na. Ayun, so basically problema is grounding. So maluwag yung ground ng isang busina. So ngayon make sure na namin na mas mainam na yung grounding niya. Ito ayusin na lang namin kasi na PH pa ganun. So baba lang namin to para hindi siya tumatama dito sa frame na to, no? Alright, so that's pretty much it. Usually kung meron kayong electrical problem, check nyo muna yung mga wiring. Yung mga madaling ma-access, most likely baka wiring yung issue nyan. Ground, or putol yung power and whatnot. Or kung wala sa wiring, check nyo yung mga fuses tsaka relay. Then bago nyo i-assume na yung mismong unit o yung accessory yung may problema. Alright, so ganun lang. Isolate nyo, try nyo i-isolate as much as possible yung problema, no? Alright, so sana nakatulong tong video na to. Don't forget to like and share this video and subscribe kung hindi ka pa nag-subscribe, ano. So babalik na lang namin ulit yung grill, siya nang bahala doon, and that's pretty much it. So check nyo rin yung video ko about paano mag-install ng Mitsuba Dulce 3 sa Hilux. So ma-apply nyo din naman yun sa ibang model, pero yung pinakita ko nyo sa video na yun is specific sa Hilux. Pero may mga konting difference lang, like kung saan nyo ilalagay yung ground nyo and what not, ano. So yeah, thanks again for watching and see you on the next video. Alright.